Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, ito na nga ba yung sinasabi natin, ka-coffee, talagang hindi kayo tatantanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Talagang committed ang presidente, talagang paninindigan ng presidente yung sinabi niya sa kanyang State of the Nation address na talagang hahabulin niya itong mga kontraktor na ito sa mga flood control projects at may nasampulan na. Di ba, nung isang araw pinangalanan ng presidente 15 na kontraktor, ka-coffee, pinangalanan ng presidente yan na nakapagtataka. Itong 15 na to, itong malalaking kontraktor na to, may mga project sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Nationwide, biruin mo ha, 100 billion pesos, 15 lang. 15 kontraktor lang. Ngayon, yung kasama dun sa 15, itong St. Timothy, naku po, St. Timothy pa naman ang pangalan, o yung kalaban ni Vico Soto. Kaya si Vico Soto talagang committed din ito, talagang babakbakan talaga itong mga Vizcaya mga Diskaya, dahil alam na alam niya na may hindi maganda, di ba? At nasampulan ngayon diyan sa Kalumpit, Bulacan, itong St. Timothy Construction. Masaklap, ka-coffee, dahil presidente mismo ang nakakita. Itong sinasabi natin, sige ha, kayo mga kontraktor, ayaw nyong umayos ha, inisa-isa na kayo ngayon. Si presidente nagpunta dyan sa Kalumpit, Bulacan. Sino yung mga taga Barangay Bulusan? Nakita ko lang ito, nasa Barangay Bulusan, nag-inspeksyon. At naku po, merong hindi tinapos na proyekto dyan ng St. Timothy. At naku, malaki-laking paliwanag ang kinakailangan dyan, ka-coffee. Nais pagpaliwanagin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang St. Timothy Construction Corporation. Naku po talaga, oo. Dahil sa hindi tinapos na river protection structure sa Barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan, na nagdulot ng napakabagal na paghupa ng baha sa lugar. Imaginin mo ha, may pondo. Kasi ang government project, ka-coffee, hindi ipapabid out yan nang walang pondo. Kung baga, bago ka magsimula ng project, may sapat na pondo yan. Bakit hindi tinapos ng St. Timothy Construction ang construction dito sa river protection? Kaya ang mga taga-Kalumpit, Bulacan, nagsasuffer. Tama ba yan? Anong rason yan? Baka naman valid. Pakinggan natin yung side ng St. Timothy Construction. Kasi ang presidente, hindi naman pwedeng desisyon ka lang ng desisyon ang hindi mo pinapakinggan ng both sides. Kasi parte yan ng due process. Pero sa sitwasyon ngayon na nakita ng presidente na lubog yung mga residente dyan sa Kalumpit, Bulacan dahil sa palpak na project, abay, feeling ko naman dapat managot itong St. Timothy, or kung sino man po yung mga opisyal, mga district engineer ba yan, ng DPWH, mga local government officials dyan sa Kalumpit, Bulacan, dapat nyo pong managot. Sa pag-inspeksyon po ng Pangulo ngayong Biyernes, nadiskubre niya, itong mahirap siya mismo nakadiskubre na nasa 200 metro ang kulang sa nasabing revetment wall. Gayong nakalagay sa report na completed na ito. Sakit sa ulo nito at nakakagigil ito. Isa pa, ulitin ko ha, baka hindi nyo narinig ng tama. Sa pag-inspeksyon ng Pangulo ngayong Biyernes, nadiskubre niyang nasa 200 meters ang kulang sa nasabing revetment wall, gayong nakalagay sa report na completed na ito. Biruin mo ha, alam nyo kung gaano kahaba yung 200 meters? Yung mga track oval, kung sino nagja-jogging sa track oval, 400 meters yan. Ibig sabihin kalahati niyan 200 meters. Yung isang diretsong mahaba na takbo bago ka lumiko, 100 meters yan. So times 2 niyan. Hindi tinapos yan. Ang masaklap, okay lang sabihin nyo hindi natapos kasi pwede ka pang umasa na tinatapos pa o meron pang gagawin, natigil lang at gagawin pa in the coming days or in the coming months. Ang masaklap, nakalagay sa report completed, tapos. So madaling sabi, wala nang babalikan dahil tapos na. Paano naging tapos yan? Actually, pwede mo rin siyang i-identify na partly ghost project yan, kasi nasa report. Ang masaklap naman dyan sa gobyerno, hindi ko alam kung sa DPWH yan, kung sino yung government agency,
yung implementing officer, implementing agency ng project na yan, bakit nilagay nyo sa report na completed na yan? Kasi may mga PMO tayo na tinatawag, di ba? Project Monitoring Office. Bakit nyo ginawang kumpleto yan? Kung may 200 meters pa na hindi nagagawa, na nakatiwangwang at pinabayaan na lang, bakit nyo ginawang completed sa inyong report? Yan ang sinasabi ng presidente natin. This was not the first time. Marami pa po yan, makakalkal yan, unti-unting mabubuksan yan dahil ang presidente tutok na dyan. Hindi niya tatantanan yan at pagpapaliwanagin talaga itong mga tao na ito na involved dito sa korupsyon na yan sa flood control. Napakarami pa po yan. Meron pa pong sulat na nagsisirculate online. Kung makikita ninyo, medyo maano lang dahil sa liwanag, no? Nagsisirculate online itong sulat mula sa residente ka-coffee na biktima ng mga pagbaha dyan sa Kalumpit. Handwritten. Grabe yung emotion ka-coffee sa sulat na yan. A resident from Kalumpit, Bulacan wrote a letter to President Ferdinand Marcos Jr. to complain about the alleged poor construction of a flood control project in their area. Bakit nagsusulputan itong mga reklamo na to? Itong mga flood control projects na to, hindi yan ngayon lang sinimulan. Ilang dekada na po may flood control projects. Yung korupsyon na yan, nanatili na yan for the longest time. Ilang dekada na nag-exist yan. Walang presidente na nagsasabi na kakalkalin natin yan. Tangi si President Marcos lang ang nagbukas ng platform, nagbukas ng pagkakataon para sa mga residente na ireklamo ninyo yung korupsyon na yan, na matagal na, nananalaytay na yan, ilang administration na yan. Itong mga sulat na yan, halimbawa, ang ibig sabihin yan, nakikinig sa inyo ang gobyerno. Nabigyan kayo ng kapangyarihan na ireklamo, isumbong yung mga noon untouchables na hindi nyo pwedeng magalaw dahil kung anong pwedeng gawin sa inyo. Sa sumbong sa pangulo.ph, yung website na yan, pwede mong ireklamo, picturean mo. Halimbawa ito, definitely kaya nakarating sa presidente yan dahil may nagreklamo. Nakalagay sa report completed pero hindi naman pala kompleto. St. Timothy Construction, anyari dyan? Ngayon managot kayo. Itong sulat na to, the sender of the letter said substandard materials were used and water lilies were not removed, causing a blockage in the waterways. Sige, doon muna tayo sa substandard materials. Problema ng kontraktor yan. Bakit substandard? Ito po ay allegation, pero mabilis lang pong ma-verify yan. Halimbawa, paano mo sasabi na substandard yan? Halimbawa, ang sukat ng bakal, halimbawa, hindi ko alam kung paano yung sukat niya, halimbawa 16 mm yung sukat, or sige 32 mm, makakapal yung bakal na 32 mm yung sukat, tapos ang gagamitin mo 16 mm lang, so makakatipid ka, di ba? Pero hindi tama kasi sa plano nakalagay 32 mm, tapos 16 mm lang ang gagamitin mo. Nakatipid yung contractor, pero ang hiningin budget ay para sa 32 mm, so mas makakapal na bakal, kaya hindi tatagal yan, bibigay yan. Sinong kawawa dyan? Taong bayan. Pag bumigay yan, nang wala pang isang taon, hihingi na naman ang budget sa gobyerno para i-repair yan or magtayo ng panibagong tulay. Magtayo ng panibagong flood control project. Sabi ng netizen, substandard yan at mabilis ma-check ng DPWH yan. Actually, hindi dapat DPWH na dyan kasi may mga sangkot din dyan Iba na sana yung mag-audit dito. Diba? Substandard, may mga water lily din po na hindi tinatanggal, causing a blockage in the waterways. Yung problema sa water lily, I don't think trabaho pa ng kontraktor yan. Diyan na po papasok ang gobyerno, diyan na po papasok ang local government unit. Sana nagkaroon ng initiative na dyan, kung sino man po yung nasa Kalumpit dyan, kung may mga rivers tero dyan, pwede ka naman mag-hire ng mga job order sa gobyerno. Mag-hire ka ng job order. Ibig sabihin ng job order, kapag kapag may gagawin ka lang, doon ka lang babayaran, hindi ka sasahod monthly, no? Sige, 2 weeks lilinisin yan, tanggalin yung mga water lilies, trabaho na ng LGU yan, trabaho na rin ng mga volunteer groups yan. Kung interested sila or they're willing to volunteer, pwede nilang gawin yan. I don't think trabaho na ng contractor yan, di ba, yung mga water lily na yan, kasi maintenance na ito kung sino yung in charge doon sa maintenance, kung DPWH yung in charge sa maintenance, sa kanila na po yan, trabaho na po nila yan. Kasi factor din naman yung water lily. Kasi tama yung reklamo dito na isang netizen, binablock niya yung waterways. Diba, hindi makakadalo yung tubig ng maayos. President Marcos was in Kalumpit to inspect the rehabilitation of the river protection structure dyan po sa Barangay Bulusan. This project was amounted to over 96.4 million pesos, was built by St. Timothy Construction Corporation. Grabe ha.
96 million pesos. Biruin mo ha, 96 million pesos. Pag pumunta ka doon sa sumbong mo sa pangulo.ph, makikita mo rin yung mga flood control projects, mostly below 100 million. Hindi natin alam kung ano yan, style ba talaga yan, hindi pa abutin ng 100 million, or baka may rules ng procurement dyan, kaya hindi pinapaabot ng 100 million. So mostly 98, 96 million. At St. Timothy Construction yan, 96.4. Imagine mo ha, kung may bahid ng korupsyon, o kung malaking bahid ng korupsyon dyan, yung 96.4 million na yan, kung totoo na 50% ay napupunta dyan sa mga kung sino man, kawawa, substandard talaga yung gagamitin mo dyan. Ito pong St. Timothy Construction na kinakailangan magpaliwanag, kasama po siya doon sa top 3 contractors out of the 15 that cornered most of the flood control projects nationwide. So medyo malaki-laki ang problema ito, ka-coffee, no? Medyo malaki-laki ang kinakailangan ipaliwanag ng St. Timothy Construction dyan, dahil mismo ang presidente na po ang nagsalita. Ako sa tingin ko, mabilis to, ka-coffee. Mabilis to, talagang hindi talaga tatantaran ng presidente to. Kaya sana din ang media, ganun din ang online content creators, no? Pukpukin natin ito para magpaliwanag. Singilin ang mga dapat magbayad, di ba? Pagpaliwanagin sila bakit nagkaganyan. At hindi lang yung mga kontraktor yung mga dapat managot dito. Papanagutin din yung mga opisyal ng DPWH. Papanagutin din kung sino man yung congressman na may pananagutan dyan, kung sino yung senador na may pananagutan dyan. Lahat sila papanagutin sa kanilang mga kasalanan, dahil matindi talaga, ka-coffee. Tignan mo yung Kalumpit, Bulacan. Pag sinabi mong Kalumpit, baha talaga yan eh, di ba? Kaunting ulan, baha. Ang masaklap, patagal mag-subside yung tubig. Buti napupuntahan ng presidente yan para masingil ang mga dapat masingil. Hintay tayo, ka-coffee. Siguro in 1 month or 2 months lalabas na po yung report dyan. Ako po, St. Timothy Construction, no? Iba pa yung pinaghahandaan ni Vico Soto, dahil malaki-laki po yung pinaghahandaan ni Vico dyan, dahil titingnan ba yan, nagbabayad ba yan ng tamang buwis sa mga local government unit, kasi na billions of pesos ang kontrata, nagbabayad ba yan ng buwis? Naku po, magsisimula na po yan, maglalabasan na yung mga issue na yan. O siya, sige, ako yung magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee, no? Sa mga nakikinig po sa atin, nasa Facebook, baka may mga komento po kayo, opinion, reaction, lagay dyan sa comment section, no? Para nababasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa YouTube, pasuyo na lang din po, please, click nyo po ng subscribe. TikTok, subscribe na po kayo. Nakikita nyo yung likuran ko? Ang ganda, no? Nandito tayo sa grassland sa Xiangqiangang. Tama ba? Ang hirap bigkasin, no? Xiangqiangang grassland. Dito po ito sa Taiwan. Ayan, yung mga nasa Taiwan. Ayan, ang ganda, di ba? Nasa bundok yan. Mainit kasi ang oras natin ngayon ay alas 3. Mainit, pero ka-coffee, malamig, no? Malamig yung hangin, yung simoy na hangin. O siya, sige, magkita-kita tayo, ka-coffee, sa aking susunod na videos. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.